Mabayang araw! Masaya akong makita kayo sa araw na ito. Batang Filipino, batang matalino, batang may respeto, handang matuto. Ako si Teacher Joff, ang inyong magiging gabay sa inyong paglalakbay. Halina at sasamahan kita upang pagyamanin ang inyong kaalaman para sa learning na laging wow. Dahil dito sa Araling Panlipunan, learning is fun. Ito ang Aral Pan. Sa nakaraang aralin, natutunan mo ang kaugnayan ng lokasyon sa heograpiya ng Pilipinas. Sa araw na ito, palalawigin ang iyong kaalaman tungkol sa pagkakakilanlan ng heograpiya ng Pilipinas. Pagkatapos ng ating aralin, ikaw ay inaasahang na ilalarawan ang pagkakakilanlan heographical ng Pilipinas. Una, ang heograpiyang pisikal. Ito ang klima, panahon, anyong lupa at anyong tubig. Ikalawa, ang heograpiyang pantao. Ito ang populasyon, agrikultura at industriya. Pero bago natin pag-usapan ang heograpiyang taglay na siyang biyayang tunay, balikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Sabihin ko'y tama kung ang pahayag ay tungkol sa ugnayan ng lokasyon ng Pilipinas sa heograpiya nito at mali naman kung hindi. Gawin ito sa inyong sagotang papel. Tama o mali? Una, ang heograpiya ay naglalarawan ng anyo ng mundo o daigdig at ng pamumuhay dito. Ang heograpiyang lokasyon ay isang mahalagang sangkap ng isang bansa na makakaapekto sa pag-unlad ng ekonomiya, politika, at mga pulisiyang pangmilitar. Ang heograpiya ang nagbibigay ng katangian sa mga bansa at nagdudulot ng iba't ibang kapaligiran. Kaya mo bang ilarawan ang lugar na inyong tinitirhan? Mailalarawan mo ba ito? Tingnan natin. Subukin mong iguhit ang kapaligiran sa pamamagitan ng pagsunod sa mga gabay na tanong. Makakaya mo kaya itong gawin sa loob ng 5 minuto? Una, may nakikita ka bang bundok o kaya bukal sa inyong paligid? Pangalawa, may ilog, dagat o kaya bukal na pinagkukunan niyo ng tubig? Pangatlo, madalas bang umuulan sa inyong lugar? O kadalasan, mainit ba sa inyong lugar? At ang pang-apat, marami ka bang nakikitang tao sa inyong lugar? At ang panlima, ano ang kadalasang hanap buhay ng mga tao sa inyong lugar? Kumusta? Naiguhit niyo ba ang inyong kapaligiran? Kung oo ang inyong sagot, magaling! Makatutulong ito upang mas maunawaan ninyo ang ating bagong aralin. Ating tingnan ang grafikong presentasyon. Dito sa itaas, nakikita ninyo ang pagkakakilanlang geographical ng Pilipinas. At ito ay may dalawang uri. Una, ang geograpiyang pisikal at ang geograpiyang pantao. Kaloob ng geograpiyang pisikal, nariyan ang klima, panahon, anyong lupa at anyong tubig. At kapaloob ng geograpiyang pantao ang populasyon, agrikultura at industriya.
klema ay ang pangkalahatang kalagayan ng panahon sa isang lugar. Samantalang ang panahon naman ay tumutukoy sa kalagayan ng kapaligiran. Upang malaman ang klema ng isang lugar o bansa, mahalagang matukoy ang lokasyon, ang topografiya o ang paglalarawan ng katangian ng lugar at hangin at katubigang mayroong ito. Tingnan natin ang globo at atin itong pag-aralan. Makikita sa ating globo sa unang kalahating pantaas ang mataas na latitude, gitnang latitude at ang mababang latitude. At sa pangalawang bahagi, nariyan ang mababang latitude, gitnang latitude at ang mataas na latitude. Ang mababang latitude ay tinatawag na rehiyong tropikal na kararanas ng panahon na tag-init at tag-ulan ang rehiyong ito. Ang gitnang latitude naman ay tinatawag na rehiyong temperate na may 4 na uri ng panahon. Ito ay ang tagsibol, taglamig, tag-init at ang taglagas. O sa English, ito ang winter, spring, summer, or fall. Ang winter, yun yung taglamig, ang spring, ang tagsibol, ang summer, ang tag-init, at ang fall, ang taglagas. Tinatawag naman na mataas na latitude bilang rehiyong polar na napapaligiran ng yelo sa buong taon, kung kaya meron itong malamig na panahon. Ang klema ng bansa ay nakabatay sa kinalalagyan nito sa mundo. Ang Pilipinas ay malapit sa Ecuador at nasa mababang latitude, kaya tropical ang klema dito. Matinding sikat ng araw ang nararanasan dito dahil direkta itong nasisikatan ng araw. Ngunit dahil sa pagiging insular ng bansa o ang tinatawag na maritema, o ang ibig sabihin ito ay napapaligiran ng iba't ibang katubigan o aning tubig tulad ng Basia Channel sa hilaga, Celebes Sea at Sulu Sea sa timog, West Philippine Sea sa kanluran at karagatang Pasipiko at dagat Pilipinas sa silangan. Ito ay nakakaranas pa rin ng malamig na klema na nagmumula sa hangin galing sa karagatang Pasipiko at dagat kanlurang Pilipinas. Nararanasan din ang iba't ibang klema ng Pilipinas dahil sa iba't ibang salik tulad ng temperatura, taas ng lugar, galaw ng hangin, at dami ng ulan. Kung kaya may 4 na uri ng klema ang bansang Pilipinas ayon sa dami ng ulan. Dahil sa mainam na klema ng Pilipinas, iba't ibang hayop at halaman ang nabubuhay dito. Sunod na ating pag-uusapan ay ang mga anyong lupa. Una na riyan ang kapatagan o sa Ingles ay plain. Ang kapatagan ay malawak na lupain na patag at mababa. Isa sa mga kilalang kapatagan ng bansa ang kapatagan ng Gitnang Luzon. Sunod ay ang bundok o mountain sa Ingles. Ang bundok ay ang pinakamataas na anyong lupa. Ang pinakamataas na bundok sa bansa ay ang Bundok Apo na matatagpuan sa Davao. Ang pinakamahabang hanay ng bundok sa Pilipinas ay ang Sierra Madre na nasa Gitnang Luzon. Ngunit ang kahabaan nito ay umaabot hanggang sa Timog Luzon. Nasa sakop nito ang mga lalawigan ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Quirino, Aurora at Quezon. Ang pinakamataas na tuktok na nararating sa Sierra Madre
ay mga 2,000 metro mula sa pantay dagat. Sunod natin pag-uusapan ang burol o hill sa Ingles. Ito ay mataas na bahagi ng lupa ngunit mas mababa sa bundok. Pabilog ang hugis ng itaas nito. Pinakatanyag sa mga burol sa bansa ang Chocolate Hills na matatagpuan sa Carmen, Bohol. Sunod ay ang talampas o plateau sa Ingles. Ito ay mataas na bahagi ng lupa ngunit patag ang ibabaw. Ang lungsod ng Baguio sa Benguet na matatagpuan sa gawing hilaga ng Luzon ang pinakatanyag na talampas sa bansa. Sunod ay ang bulkan o volcano sa Ingles. Ito ay ang isang mataas na anyong lupa na may bunganga sa tuktok nito. Minsan nagiging aktibo ang isang bulkan at ito ay pumuputok. Nagbubuga ito ng kumukulong putik, abo at malalaking bato. Ang bulkang Mayon ang pinakatanyag na bulkan sa Pilipinas na matatagpuan sa Legazpi, Albay. Ang bulkang Taal ang pinakamaliit na bulkan sa Pilipinas na matatagpuan naman sa Talisay, San Nicolas, Batangas. Ang sunod ay ang lambak o valley sa Ingles. Ang lambak ay patag na lupa sa pagitan ng bundok. Ang lambak ng Cagayan sa Hilagang Luzon ay isang halimbawa nito. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. Ito ay nasa pagitan ng bundok Sierra Madre sa baybay ng karagatang Pasipiko at bundok Cordillera sa kanluran. At ayun na nga ang ating mga anyong lupa. Una na riyan ang kapatagan, sunod ang bundok, burol, talampas, bulkan at lambak. Dadako na tayo sa anyong tubig. Una na riyan ang karagatan o ocean sa Ingles. Ito ay ang pinakamalalim, pinakamalawak at pinakamalaki sa lahat ng anyong tubig. Isang halimbawa ang karagatang Pasipiko. Sunod ay ang dagat o sea sa Ingles. Ito ang bahagi ng karagatan. Mas mainit ang tubig dito kaysa sa karagatan. Ang mga halimbawa ay ang dagat Pilipinas at ang dagat Celebes. Sunod ay ang luok o bay. Ito ay isang bahagi ng dagat na nakapaloob sa baybayin nito. Ang halimbawa nito ay ang luok ng Maynila o ang Manila Bay kung saan makikita natin ang Dolomite Beach. Sunod ay ang gulpo o gulf sa Ingles. Ito ay tulad ng luok na halos naliligid din ng lupa. Ito ay bahagi rin ng karagatan na karaniwang nasa bokana ng dagat. Halimbawa ay ang gulpo ng Lingayen o Lingayen Gulf. Sunod ay ang channel. Ang channel ang nagdurugtong sa dalawang malaking katawan ng tubig na kalimitang dinaraanan ng barko. Halimbawa ay ang Bashi Channel. Sunod naman ay ang kipot o strait sa Ingles. Isang makipot na anyong tubig na nagdurugtong sa dalawang malaking anyo ng tubig. Ang halimbawa ay ang kipot ng San Juanico o ang San Juanico Strait. Na matatagpuan din yan ang San Juanico Bridge. Sunod naman ay ang ilog o river sa Ingles. Ito ang mahaba at palikulikong anyong tubig na tumutuloy sa dagat. Hindi maalat ang tubig dito. Halimbawa ay ang ilog Cagayan or Cagayan River. Sunod naman ang lawa o lake sa Ingles. Ito ay ang anyong tubig na halos napapaligiran ng lupa. Ang halimbawa ay ang lawa ng Taal or Taal Lake. Sunod ay ang talon or falls. Ito ay tubig na umaagos mula sa mataas na lugar tulad ng bundok. Ang halimbawa ay ang talon ng Maria Cristina or ang Maria Cristina Falls. So, ayon ang ating mga anyong tubig. Nariyan ang karagatan, dagat, luok, gulpo, channel, kipot, ilog,
lawa at tanon. Ngayon ay pag-uusapan na natin ang heograpyang pantao. Makikita sa ibabaw ng grapikong presentasyon ang populasyon. At ayon sa sosyolohiya, ito ay katipunan ng mga tao. Ang may pinakamaraming populasyon ay ang Calabarzon na binubuo ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. At ang may pinakakaunting populasyon naman ay ang rehiyon ng CAR o ang Cordillera Administrative Region. Ang populasyon din ay bilang ng mga tao na naninirahan sa isang tiyak na lugar o rehiyon. Dahil sa iba't ibang topografiya ng bawat rehiyon, iba-iba rin ang bilang ng tao na naninirahan dito. Dadako na tayo sa ikalawang bahagi ng heograpyang pantao, ang agrikultura. Ang agrikultura ay ang pagpaparami ng mga gawaing pamproduksyon, gaya ng pagpaparami ng mga hayop, halaman at iba pa. Ito ay nakabatay sa pisikal na kalagayan ng isang lugar. Nariyan ang mga gawain tulad ng paghahalamanan, paghahayupan, panggugubat at pangingisda. Kilala ang Pilipinas bilang isang agrikultural na bansa, kung kaya ang isa sa nangungunang gawaing pangkabuhayan sa bansa ay ang pagsasaka. Sadyang malawak ang taniman dito, tinatayang nasa 35 bahagdan o 35% ang sinasakang lupain sa Pilipinas. Ang kabuhayang ito ay mahalaga dahil nagmumula sa lupa ang mga produkto na pangunahing pangangailangan ng tao para patuloy na mabuhay. Kung liliit ang produksyon, maaapektuhan ang taong bayan at ang bansa. Ang ikatlong bahagi ng heograpyang pantao ay ang industriya. Ito ay ang iba't ibang uri ng produksyon o maaari ring pagmamanupaktura ng mga produkto o kalakal, maging sa serbisyo. Maraming kahalagahan ang industriya. Ito ay nagbibigay ng trabaho sa mga tao. Dahil sa industriya, umuunlad ang ekonomiya ng isang lugar dahil sa mga produktong nagpoproseso gamit ang makabagong teknolohiya. Mukhang handa na kayo para sa ating tayahin. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong sagotang papel. Unang katanungan: alin sa mga sumusunod ang naglalarawan sa klema ng Pilipinas? A. Basa, tuyo at mahalumigmig. B. Taglagas. C. Tagsibol at malamig. O D. Taglamig. Pangalawa, bakit nakararanas ng malamig na klima sa bansa? A. Dahil dinadaanan ito ng bagyo. B. Dahil napapaligiran ito ng mga bahaging tubig. C. Dahil mabundok dito. D. Dahil nasa mababang latitude ito. Pangatlo, nasa mababang latitude ang Pilipinas kaya patlang ang sikat ng araw na natatanggap nito. A. Palihis. B. Direkta. C. Paikot. D. Pababa. Pang-apat, alin sa mga sumusunod ang dahilan kung bakit nakararanas ng iba't ibang klema ang Pilipinas? A. Dahil sa kinalalagyan nito sa mundo. B. Dahil sa mabundok itong bansa. C. Dahil sa iba't ibang salik tulad ng temperatura, taas ng lugar, galaw ng hangin at dami ng ulan. O D. Dahil sa napapaligiran ito ng mga bansa. At ang panlima, ang Pilipinas ay napapaligiran ng mga pangunahing anyong tubig gaya ng karagatan, dagat, gulpo, channel at kipot. Dahil ang bansa natin ay isang patlang, ay malaking kontinente. B. Napapaligiran ng malalaking bansa. C. Kapuluan. O D. Lahat ng nabanggit.
Kumusta? Nasagutan nyo ba ng tama ang ating mga gawain at tayahin? Ngayon naman, para sa inyong takdang aralin, gumuhit o gumawa ng poster na naglalarawan ng iyong kapaligiran. Ipakita ang ugnayan ng mga salik pang-heograpiya. Ilagay ang iyong lagda sa gawing ibaba ng poster. Gawin ito sa short bond paper sa loob ng 10 minuto. At dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Hanggang sa susunod pa nating pagsasama, laging tandaan na ang batang Pilipino, batang matalino, batang may respeto, handang matuto. Ginoong Geoffrey po ng Balingasag North District. Go Great Balingasag North District. Go Great for getting onwards and gearing resiliency in education with action and teamwork. Dito sa Araling Panlipunan, learning is always fun. Ito ang Aralpan. Paalam!